Pag-uusapan po natin ngayon ang Jesus, I love you. Pwede bang sabihin natin, Jesus, I love you. Pwede bang sabihin natin with conviction, Jesus, I love you. Amen. Pwede bang sabihin natin yung very small voice lang sa ating kinauupuan. Sabihin natin yung matamis na Jesus, I love you sa ating Panginoon. Isipin po natin, nandito po ang Panginoon ngayon at halimbawa nandyan siya sa tabi mo at ibubulong mo sa Kanya na Jesus, I love you. Sige nga po, gawin po natin ito. Jesus, I love you. Praise God. Kung tatanungin tayo ni Lord ngayon, anak, mahal mo ba ako? Ano po yung sasagot natin? Yes, andali lang pong sabihin, yes Lord, mahal kita. Sa mga verses na babasahin po natin ngayon, mula po sa John chapter 21, verses 15 hanggang 17, ganito po ang nakasulat sa Tagalog. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Opo, Panginoon. Alam ninyong mahal ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga batang tupa. 16. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. And verse 17, pangatlong ulit na tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, tunay nga pong napakadali lang na sabihin, mahal ka namin. But Lord, challenging ang ipakita na mahal namin kayo. Kaya sa aming pong pag-aaral, ngayong umagang ito, ng tungkol sa aming pagpapahayag ng aming pagmamahal sa inyo, tulungan po ninyo kami na matuto na hindi lamang sa aming mga bibig, naririnig ang aming pagmamahal sa inyo, kundi sa pamamagitan po ng aming mga gawa na kahit hindi namin sasabihin, ay malalaman po ninyo na tunay nga na minamahal po namin kayo. Gabayan nyo ang iyong lingkod na magbabahagi ngayon. Pangunahan po ninyo siya sapagkat wala siyang kakayanan kung wala po ang inyo pong patnubay. Ganon din po ang bawat tagapakinig. Samahan po ninyo at pangunahan, maunawaan yung message ninyo at maisapamuhay po namin ito. Ang lahat po ng ito, O Diyos, ay dalangin po namin sa ngalan ninyo, Panginoong Jesus. Amen. Jesus, I love you. Makikita po natin sa mga verses
na nabasa po natin mga kapatid, ang pagpapahayag ni Peter ng kanyang pagmamahal kay Lord Jesus at ang pagtatanong din ni Jesus ng 3 beses kung mahal ba niya si Jesus. Mga kapatid, isipin po natin, kung nasa harapan natin si Jesus ngayon, nakikipag-eye to eye sa iyo, at tatanungin ka, mahal mo ba ako? Halimbawa, nakikipag-eye to eye si Jesus sa inyo ngayon, at itatanong niya ito, love mo ba ako? Pender. No? Halimbawa, sabi niya, sige Luis, love mo ba ako? Ano kaya ang isasagot natin na mula sa puso natin? Yung totoong sagot natin, ano kayang masasabi natin? Meron akong narinig noon, yung lalaki nagtanong. Sabi niya yung babae nagtanong. Sabi niya sa kanyang husband, mahal mo ba ako? Binigyan nga kita ng 5 anak eh. Pinakasalan ba kita? Pinakasalan nga kita eh. Pero ang tinatanong, mahal mo ba ako? No? Mahal mo ba ako? Ang pagmamahal kay Lord, very clear, ng pagpapakita ng tunay na pagmamahal natin kay Lord ay hindi yung pagsasabi natin ng Jesus, I love you. Pero ito po ay napapakita sa pamagitan po ng ating mga ginagawa. Mari nating sabihin, Lord, nagsisimba naman ako Andito nga ako ngayon eh. Di ba? Lord, nagbibigay naman ako every time na may offering, nagtatites nga ako eh. Bibigay nga ako eh. Lord, nagsaserve naman ako. Lord, nagsishare naman ako ng word ninyo. Lord, nagtuturo naman ako. Alam nyo mga kapatid, maganda ang lahat ng mga ito. Pero pansinin po natin, hindi tinanong ni Jesus si Peter na sinabi, Peter, every Sunday ba nagche-church ka? Hindi sinabi ni Jesus, every Sunday ba nag-offering ka, Peter? Pero, ang tanong ni Jesus kay Peter, mahal mo ba ako? Hindi rin tinanong ni Jesus si Peter, nangangaral ka ba ng word ko? Ilang tao na ang nadala mo sa akin? Hindi yun ang tinatanong niya. Ilang taon ka ng Kristiyano? Hindi tinatanong ni Jesus yun eh. Ilang taon ka na sa Fountain of Life? Hindi yun ang tinatanong ni Jesus. 31 years ka na rin ba? Hindi tinatanong ni Jesus. Ang tanong niya ay, mahal mo ba ako? Mga kapatid, bakit kaya 3 beses na tinanong ni Jesus si Peter kung mahal ba niya si Jesus? Maalala po natin mga kapatid, nung si Jesus po ay hinuli ng mga Roman soldiers at nung nililitis si Jesus doon sa yung gabi na kung anong ginagawa kay Jesus at may nakakita kay Peter kasi si Peter sumama rin doon. Kilala kita, sabi ng isa. Di ba't alagad ka niya? Hindi ko kilala ang taong yan. 3 beses dininay ni Peter si Jesus na hindi niya kilala si Jesus. Kaya noong nag-resurrect si Jesus Christ, binalikan niya si Peter. Kaya tinatanong ngayon ni Jesus si Peter, mahal mo ba ako, Peter? Mahal mo ba ako, Peter? Mahal mo ba ako, Peter? No.
Alam nyo, si Peter, ang ganda ng sagot niya eh. Opo, Panginoon. Talagang iisa yung tanong niya na para bang kapag ka nandyan ka sa court, minsan pag kino-cross-examine ka, minsan nag-iiba yung sagot eh. Pero si Peter, talagang konkreto ang kanyang sagot, Opo, Panginoon, mahal ko kayo. Hanggang sa sinabi ni Peter, kayong alam nyo ang lahat ng bagay, alam po ninyong mahal ko kayo. No? Ito po yung hamon ngayon sa araw na ito, sa bawat isa sa atin. Hindi lamang po tayo maglilingkod kay Jesus, kundi mahalaga po na maipakita natin na talagang mahal natin si Jesus. Kasi po, kapag tayo ay nagsasabi lang na mahal natin si Jesus at hindi po nakikita sa ating mga gawa, may problema. Kung hanggang sa bibig lang natin minamahal si Jesus, may problema. Meron nga po akong narinig na kwento, yung kinento ko nga kay Mrs. kahapon. Narinig ko rin ito na kwento, i-share ko lang sa inyo. Meron daw pong mag-asawang Chinese. Nagbuntis yung babae ng anak. Nagulat ngayon yung lalaki. Dahil yung isinilang na bata nung kanyang asawa, maitim, malaki ang mata, kulot, malaking mata, kulot, maitim. Pero kahit ganun pa man, minahal pa rin nung tatay yung bata na yon. Nung tinanong siya ng yung nagpaanak, Mr. Wong, sabi niya, ano po ang ipapangalan ninyo sa inyong anak? Sabi niya, ang pangalan niya ay Sam. Something Wong. Something Wong. Bakit maputi silang dalawa? Unat naman ang buhok, maliliit ang mga mata, pero bakit ang pinanganak, kulot, maitim at malaking mata? Something Wong. May problema. Maraming mga taong nagsasabing, Kristiyano ako, tagasunod ako ni Kristo, pero hindi nakikita sa buhay. Something wrong. May problema, mga kapatid. Bakit kaya? What's wrong? No? Ano kaya ang problema, mga kapatid? So, pag-aaralan natin ito. Una po, if you love Jesus, come back to Him. Magbalik loob ka sa Kanya. Kaya dito sa verse 15, mapansin po natin na tinanong ni Jesus si Peter, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Kasi po, si Peter, di ba, nabanggit ko kanina, na ipinagkanulo niya si Jesus nung hinuli ng mga Roman soldiers, si Jesus. Pinagkanulo. Sabi niya, hindi ko kilala yan. Hindi ko talaga nakikilala ang taong yan. Talagang iginiit ni Peter, hindi niya talaga kilala si Jesus. Kasi, maaari na once na sabihin niyang kilala niya si Jesus, huhuliin din at isasama kay Jesus na napapahirapan. Pero gusto niyang isave ang kanyang sarili. Kaya sabi niya, hindi ko talaga nakikilala. Para bang biglang nagka-amnesia itong si Peter.
Kasi ayaw niya yung ginagawa kay Jesus, ayaw niyang mangyari yun sa kanya, kaya ang kanyang protection, deny Jesus. Dininay niya si Jesus. Dahil ayaw niya mangyari, maaari yung nangyayari kay Jesus at that very moment. Kaya, bakit kailangang itanong ito ni Jesus kay Peter? Alam naman ni Jesus ang puso ni Peter. No? Alam natin na si Peter, talagang love niya si Jesus. Pero ang nangyari po kasi, mga kapatid, noong pong namatay si Jesus, bumalik sa pangingisda si Peter. Nagbalik siya sa dati niyang work, na para bang nung namatay si Jesus, tapos na rin ang ministry ko. Hindi ko nga alam ano kaya ang feeling ni Peter noong muling nabuhay si Jesus. Kasi po, sa Luke 22:33, sinabi, ipinahayag po ito ni Peter. Nandyan ba? Next slide. Nga. Sige ba? Sige pa. Yan. No, hindi. Sige pa nga. Wala. Okay. Sa Luke chapter 22, verse 33, bakibukas po ang ating mga Bibles, ipinangako po dito ni Peter. Sabi niya, Panginoon, sabi niya, malakas ang loob na sinabi ni Peter ito kay Jesus. Panginoon, sabi niya, handa akong sumama sa iyo kahit sa bilangguan at sa kamatayan. Yan ang ipinahayag ni Peter, mga kapatid. Tingnan yung Bible nyo. Luke 22:33. I-declare talaga ni Peter, handa akong sumama sa iyo kahit sa bilangguan at sa kamatayan. Para bang sabi ni Peter, lakas ng loob niya, patay kong patay. Basta sasama ako sa iyo, Jesus. Nasubukan nyo na bang magsabi? Nangako sa isang tao, pagkatapos nung dumating na yung time na kailangan mo nang gawin na hindi mo magagawa, tapos babalikan ka ngayon nitong tao na ito na pinangakuan mo, ano ang iyong mukha na ihaharap? Ganyan si Peter. Noong kinakausap siya ni Jesus, maaring hiyang-hiya siya kay Jesus. Dahil ipinahayag niya sa Luke 22:33 na kahit sa bilangguan, kahit sa kamatayan, ay sasamahan siya ni Peter. Pero hindi niya nagawa. Alam niyo, marami pong mga tao, madali lang niyang sabihin, pag hindi pa nangyayari. Wala pa naman eh. Hindi pa naman nangyayari. Pero pagka nandun na siya, sa situation na yon, mahirap nang gawin. Di ba? Ang dali lang mangyari. Ang dali lang mangako. Sige, pag blines ako, tutulungan kita. Sige, pag naka-abroad ako, tutulong ako sa church. Di ba? Mga ganun. Sige, pag lumaki ang anak mo, pag-aaralin ko sila, tutulungan kita. May mga ganong mga pangako. Pero nung time na dumating yung time na kailangan na niyang gawin, hindi na niya kayang harapin. Si Peter, sa tingin ko, hiyang-hiya siya kay Jesus sa time na ito. Kasi itong tinitingnan po natin, nag-resurrect na po si Jesus dito. At binalikan niya po ang kanya pong mga alagad. Kaya, makita natin dito na nung pagkatapos sabihin ni Pedro yon kay Jesus at dumating yung trials, kung magagawa ba niya yung kanyang ipinahayag, hindi niya po ito nagawa. 3 times na nabigyan sana siya ng pagkakataon para ipahayag na si Jesus, nasasabihin niya, Jesus, nandito lang ako, huwag kang mag-alala. Kasama mo ako dito. Di ba nangako ako sa iyo na kahit sa bilangguan at kamatayan sasamahan kita, kaya ako nandito ngayon.
Pero alam nyo, dito nirebuke din siya ni Jesus eh. Peter, sabi niya, bago tumilawak ang manok, 3 beses mo na akong ipinagkaila. Tama nga. Alam ni Jesus, mga kapatid, na yung pinapahayag ni Peter, hindi niya kayang tayuan o panindigan. Kaya sabi ni Peter, Peter, ang galing mong magsalita, hindi mo kaya yang gawin. Tingnan mo, bago tumilawak ang manok, 3 times mo na akong pinagkaila. Tama nga. Nung 3 beses na sinabi ni Peter, hindi ko talaga nakikilala ang taong yan. Naalala ngayon ni Peter. Oo nga. Tumilawak yung manok. Naalala niyo yung sinabi ni Jesus. Bago tumilawak ang manok, 3 beses mo na akong pinagkaila. Sino kaya sa atin dito? Ang mayroon ng binitawang salita. Pagkatapos nung dumating yung point ng testing period, ay sabi natin, sorry, hindi ko kaya. Sino sa atin dito nagsabi, mula ngayong taon na ito, hindi na ako inom ng alak. Dumating ang mga barkada, may daladalang black label. Pre! Tala! Ni? Si Mabi pare tayo? Shot tilo. Sige. Stit side. Hangga pala. Ang daling magsalita pag wala pa yung trials. Pero pag nandyan na, sige, makikita natin. No? Kaya, mag-ingat sa mga binibitaw nating mga salita. Baka asahan tayo. At nung time, na kailangan na natin to pa rin yun. Baka sabihin natin, sorry. Nabanggit ko lang yon. Pero hindi talaga ako seryoso. Kababaing, di ba? Nakakaya. No? Kaya itong si Peter, alam ko, hiyang-hiya siya dito eh. Kay Jesus eh. Hindi ko nga alam kung yumuko na si Peter nung pangalawang beses na tinanong, Lord, alam mo naman talaga. Hindi ko lang nga alam kung may makakapag-eye to eye pa si Peter dito kay Jesus eh. Dahil sa tingin ko, hiyang-hiya siya. Kasi sinabi niyang, para bang sinabi ni Peter kasi noon, Lord, hindi kita iiwan. No? Totoo nga naman, hindi niya iniwan. Dahil sinundan niya talaga kung saan dadalhin si Jesus. Pero pinagkaila niya si Jesus 3 times. Alam niyo ba mga kapatid, na every time na hindi tayo namumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon ay pinagkakaila natin si Jesus. I don't know Jesus. Yes, every time na hindi tayo namumuhay bilang mga totoong mga Kristiyano, something wrong. May problema ang ating pong Christian life kapag kaganon. No? Maaring nakonsensya dito si Peter eh. Maaring sinabi ni Peter, wala akong silbing alagad. Maaring sabi ni Peter, wala na akong harap na may haharap, mukha na may haharap kay Jesus. Bigo ako sa aking pangako. Maaring ganyan ang sinasabi ni Peter. Hindi na ako karapat-dapat kay Jesus. No? Pero tingnan natin, si Jesus, pinuntahan pa rin niya si Peter. Kinausap pa rin niya si Peter. Minsan, ang tao, pag may tao na hindi tumupad sa pangako, minsan ayaw na nating kausapin. Bakit? Walang word of honor bang tawag doon? Walang word of honor. Hindi pala niya kayang tayuan ang kanyang mga sinasabi. Ayaw ko na sa kanya, ayaw ko na siyang kausapin.
Wala na akong tiwala sa kanya. Pero tignan ninyo mga kapatid, na kahit ganon ang ginawa ni Pedro, kinausap pa rin siya ni Jesus. Na para bang sabi niya, Peter, dininay mo man ako 3 times. Pero ito, paulit-ulit ko ring tanungin sa iyo, mahal mo ba ako, mahal mo ba ako, mahal mo ba ako? Tingnan ninyo ang mga pangyayari dito, tingnan po nating mabuti. Noong kinausap ni Jesus si Peter, hindi niya siningil yung pagkakamali ni Peter na nagawa. Hindi niya sinabing, Pedro, naalala mo ba ang ginawa mo sa akin bago tumilawak ang manok? Naalala mo ba ang ginawa mo? Hindi ganon ang ginawa ni Jesus kay Peter. Hindi niya sinabi, Pedro, bigo ka. Hindi mo natayuan ang iyong sinabi. Hindi niya sinabi, hindi na kita gagamitin, Peter. Kasi pag nangangako ka at nagsasabi ka, hindi mo naman nagagawa. Hindi ka nakarapat dapat na alagad ko. Hindi sinabi ni Jesus yon. At hindi rin sinabi ni Jesus, disqualified ka na disciple ko, Peter. Pero ang tanong lang ni Jesus sa kanya, Pedro, mahal mo ba ako? Sino na po sa atin dito ang mga nag-fail? Na meron kayong promise kay God, pero hindi nyo nagawa. Lord, magiging faithful na talaga ako sa iyo. Pero may testing na wala ang faithfulness. Pero mga kapatid, nais ko pong sabihin sa inyo, hindi pa tapos si Lord sa inyo. Si Peter, maaring katapusan na, maaring sa tingin niya, katapusan na ipagkaila ko si Jesus, wala akong silbing alagad. Pero binalikan pa rin siya ni Jesus. Kung mayroon man sa atin dito, nag-fail kayo. Meron kayong sinabi noon na gagawin ninyo pero hindi nyo nagawa until now. Maybe God o si Jesus, tinatanong niya tayo. O hindi ka niya sisingilin, ba't ka nag-failed? Ba't hindi mo ginawa yung pangako mo? Ang tanong sa atin ni Jesus ngayon, anak, mahal mo ba ako? Mga kapatid, ang pagkabigo, kagaya ni Peter, nabigo siya sa kanyang sinabi na kahit sa bilangguan o kahit sa kamatayan ay sasamahan siya ni Jesus, pero kahit nagkaroon siya ng pagkabigo at hindi niya ginawa yung sinabi niya kay Jesus, hindi ibig sabihin na pinutol na ni Jesus yung pakikipagrelasyon niya kay Peter. Maaring may mga kagaya ni Peter sa atin, nagkamali, nabigo, may mga pangako kay sa Diyos na hindi mo natupad, o maaring nanlamig ka sa pananampalataya, pati sa prayer life mo, nanlamig ka sa pananalangin, tumigil ka o nanlamig ka sa pagsiserve, hindi na kagaya noon, basta't may gawain nandun ka. Maaaring yung iba, tumigil na sa pag-share ng Word of God, na dati, everyday nagpo-post ka ng mga verses sa social media, ang sipag-sipag mo, pero ngayon hindi mo na nagagawa yun. Bakang iniisip mo, dahil sa hindi na natin nagagawa yung pinagagawa ni Lord sa atin noon, o hanggang ngayon din na natin nagagawa, ay baka isipin mo, siguro ayaw na ni Lord sa akin. Ang totoo po, mga kapatid, hindi. Kagaya ni Peter, binalikan pa rin siya ni Jesus. Hindi niya hiniwalay. Pedro,
Humiwalay ka na sa mga alagad ko. Hindi ka pwede. Hindi ka marunong sumunod. Pero maaari na yung heart ni Jesus, i-restore ko si Peter. Pwede tayong magsisi. Amen? Pwede natin sabihin, Lord, sorry. Please, Lord, forgive me. Yung mga promises ko sa iyo noon, hindi ko po nagawa. Pwede tayong magbalik loob sa atin pong Panginoon. Maaari kang magsimulang muli. Amen? Huwag tayong lumayo kay Jesus dahil lang sa mga kabiguan natin. Dahil lang sa mga failures natin, huwag tayong lumayo kay Jesus. Alam ni Lord ang mga weaknesses natin. Alam ni Lord yung mga failures natin in the past. And even nitong present, kilala na ni Jesus kung sino mag-fail sa atin. And even sa future, alam na niya kung sino mga mag-fail. Pero tandaan natin, ilang beses man tayong mag-fail, hanggat kaya pa nating bumalik kay Jesus, tatanggapin pa rin tayo ng Panginoon. Ganyan kabuti si Lord sa bawat isa sa atin. Huwag nating sabihin, Lord, ang dami-dami ko ng pagkakamali sa iyo. Ang dami ko ng pagkukulang, Lord. Hindi na ako karapat-dapat sa iyo. Sorry, Lord, break na tayo. Sana po, huwag ganon. Kundi, Lord, patawarin niyo po ako. Gusto ko pong magbalik loob sa iyo. Huwag tumigil sa paglilingkod, mga kapatid. Huwag tumigil sa pananalangin. Huwag tumigil sa pagpapalago ng ating pananampalataya sa Diyos. Magbalik loob sa atin pong Panginoon. Pangalawa pong puntos natin, if you love Jesus, obey His command. Clear naman po na madalas nating nakukote ang Juan 14 verse 15 na sinabi ni Jesus, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kaya napakalinaw po na sinabi ni Jesus, love may kasamang obedience. Amen? Kaya hindi tinanong ni Jesus kung ngayon ba'y Peter, susunod ka na sa akin? Kaya mo na bang panindigan o tayuan ang iyong sinasabi? Hindi yun ang tanong ni Jesus. Kundi ang tanong ni Jesus, Peter, do you love me? Kasi once na nasigurado ni Jesus na mahal siya ng isang tao, aasahan ni Jesus, anumang sabihin niya, susunod ang taong ito. Kasi ang pagmamahal may kalakip na pagsunod. Ang pagmamahal sa Diyos may kakambal na pagsunod. Hindi pwede yung sinasabi lang natin, Jesus, I love you, pero ayaw nating sundin ang kanyang sinasabi. Hindi balance. Para balance, na sinasabi nating I love you, pag may sinabi si Jesus, gagawin natin. Pwede ba akong makarinig ng amen? Mahal ba natin si Jesus? Yes. Kaya sagot ni Pedro dito, Opo, Panginoon. At ang sinabi ni Jesus, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Alagaan mo ang aking mga tupa. Pakainin mo ang aking mga tupa. So ibig sabihin, pag once na narinig ni Jesus, ang pagsasabi natin ng Jesus, I love you, meron siyang ipapagawa sa atin, and Jesus is expecting us na gagawin natin itong mga bagay na ito. Dahil nagpahayag tayo ng ating pagmamahal sa Kanya. Amen? Di ba? Pag may mahal na mahal ka, pag in love ka, ayaw mong mag-break kayo, di ba? Masakit yon. Ayaw mong iwanan ka, ayaw mong may-UTI, ayaw mong yung umibig tapos iniwan, di ba?
Ayaw natin yung UTI na yon. Kaya hanggat maaari, kung may sinasabi yung minamahal mo, sikapin mong gawin, di ba? Yes. Dahil ayaw mong masira ang inyong pagmamahalan sa isa't isa. Ganyan din si Jesus. Na once na sinabi nating, I love you, Jesus, asahan ni Jesus na pag may sinabi siya, susundin natin. Amen? Amen? Clear ba tayo doon, mga kapatid? Kaya, nung sinabi ni Peter na mahal niya, mayroong ipinapagawa kaagad si Jesus sa kanya. Para bang sinasabi ni Jesus na, sige Pedro, kung talagang mahal mo ako, ipakita mo sa pamagitan ng iyong gawa. Ang pag-ibig po sa Diyos ay hindi lang po sa emosyon. Hindi lang po nating sinasabi. Ang pag-ibig po natin sa Diyos ay kailangan po nating ipakita. Hindi lang iparinig, kundi kailangan po nating ipakita. Madaling sabihin, mahal kita, Jesus. Madali lang awitin, Jesus, I love you. I love you, I love you. Ang dali lang yun. With emotion pa. Napapaiyak pa tayo, Jesus, I love you, I love you, I love you, Jesus. Madaling magtaas ng kamay. Madali lang sumamba. Madali lang matats pag may nakakarinig tayo ng mga messages. Ngunit ang tanong, susunod ba tayo sa sinasabi ni Jesus? Hello, mga kapatid. Susunod ba tayo sa sinasabi ni Jesus? Pag sinabi ni Jesus, patawarin mo ang managkasala sa iyo, anong gagawin mo? Lord, wag muna ngayon, please. Nasakit pa, Lord. Nasakit pa eh. Masakit pa, Lord. Huwag ngayon. Hindi na po obedience yun. Pag sinabi ni Lord, magpatawad ka ngayon, ngayon ka magpapatawad. Hindi bukas. Kasi pag bukas, disobedience na rin yon. Kasi ngayon ang sinasabi ni Lord. Ulitin ko, kapag mahal natin si Jesus, anong gagawin natin? Sumunod. So, pag sinabi ni Jesus na magpatawad ka, anong gagawin mo? Yes. Madali? Mahirap? Ngayon, pag sinabi naman ni Jesus, mahalin mo ang kaaway mo, anong gagawin mo? Madali? Mahirap? No? Ngayon, pag mahal natin si Jesus, pag sinabi ni Jesus, humayo ka at mag-disciple, anong gagawin natin? Lord, busy pa ako eh. Nag-aaral pa ako, Lord eh. Ganap pa akong trabaho eh. Busy ako sa trabaho eh. Pero sinasabi natin, yes Lord, I love you. Sige, kung mahal mo ako, humayo ka. Mag-disciple ka. Anong gagawin natin pag yun ang sinasabi ni Jesus? Pag sabi ni Jesus, humayo ka, anong gagawin natin? Humayo. Sinong humayo sa inyo ngayong week, yung nakaraang linggo? Sinong humayo po sa inyo? Bilang pagmamahal nyo kay Jesus. Kapag sinabi ni Jesus na maglingkod ka sa akin, anong gagawin natin pag mahal natin siya? Maglingkod. Pag sinabi ni Diyos, ng Diyos, na magbigay tayo, anong gagawin natin? Pag sinabi ng Diyos, mag-ikapo ka, anong gagawin mo? Ganun pala eh. Bakit pahina ng pahina? Pahirap ng pahirap? Kapag sinabi ni Jesus na sumunod ka sa akin, anong gagawin natin? Bilang pagmamahal sa Kanya. Ang tunay po na pagmamahal kay Jesus, hindi lamang po naririnig sa ating mga labi, kundi ito po ay nakikita sa pamamagitan ng atin pong pamumuhay. Amen? Nakikita sa ating pamumuhay. Every Sunday, lalo nitong tema natin na faithful in the Great Commandment, fruitful in the Great Commission, ito yung pagmamahal natin sa Diyos,
Ito naman po yung pagmamahal natin sa kapwa natin. Pag tayo po ay humahayo at ginagawa nating alagad ni Jesus ang mga tao sa lahat ng mga lugar. Pangatlo po, if you love Jesus, love and serve His people. Yung pagmamahal natin kay Jesus ay meron pong kalakip na pagmamahal sa ating pong kapwa. Hindi sinabi ni Jesus kay Peter, sige Peter, kung talagang mahal mo ako, dapat famous ka. Ha? Dapat sikat ka sa social media. Dapat nagba-viral ka. Hindi yun sinabi ni Jesus. Hindi rin sinabi ni Jesus, sige Pedro, kung mahal mo ako, magtayo ka ng, dapat kilalang kilala yung pangalan mo. Hindi rin sinabi ni Jesus, kundi ang sabi po ni Jesus, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Alagaan mo ang aking mga tupa. Pansinin po natin dito, mga kapatid, ang salitang sinabi ni Jesus, aking mga tupa. Pansinin nyo si Peter, tayo lang naman na yung mga naglagay ng mga title nila ng mga disciples ni Jesus Christ. Itong mga alagad na ito, 12 disciples ni Jesus, tagasunod. Sabihin natin, tagasunod. Ang disciple ni Jesus, pag sinabing disciple, tagasunod. Pag sinabi nating disciple of Jesus, tagasunod ni Jesus. Paano pag hindi sumusunod? Paano pag hindi sumusunod? No? Follower of Jesus, ang disciple. So, hindi sinabi ni Jesus, Pedro, dahil ikaw ang pastor, ikaw ang magpakain sa mga tupa. Hindi niya sinabi, dahil sa ikaw ay tunay kong alagad at sinabi mong mahal mo ako, okay, gawin mo ito. Walang inaddress si Jesus dito na title ni Peter para magpakain ng mga tupa ng Panginoon. Gusto kong liwanagin sa inyo, hindi lang kaming mga pastor ang nagpapakain ng salita ng Diyos sa mga tao. Hindi lang kami ang pwede, no? Hindi lang kami ang mayroong authority. Kahit kayo po, pwede kayong mag-share, pwede kayong mangalaga ng tupa ng ating Panginoon. Na kahit hindi kayo i-assign, maghahanap kayong mga tao, sino kayang shesheran ko ngayong linggo? Maghanap. Hindi naman ako in-assign ni Pastor. Hindi naman ako sinasama ni Pastor. Hindi naman kami ini-invite sa San Fabian. Hindi naman ako ina-assign doon. Hinahangaan ko yung mga kapatid na sumasama ng mission sa San Fabian, kahit wala silang assignment, sumasama sila. Yes. Yes, palakpakan natin ang mga kapatid na ito. Kasi alam nila, they are belong sa church na ito and they are, may part sila na kahit yung presence lang nila ang nandun. Wala silang assignment. Pero naghahanap sila ng mga pwede nilang gawin pag nandun na sila. Di natin kailangang may assign, mga kapatid, para gawin ang pagtuturo ng Word of God. Marami tayong mga kasama sa bahay. Marami kayong mga kaklase, mga kapitbahay, na pwede po nating turuan ng salita po ng ating Panginoon. Pag may makita ka dyan, na ito, tupa ng Panginoon ito, sharean ko ng Word of God. Para bang sinasabi po ni Jesus dito kay Peter, mga kapatid, Pedro, ang mga taong akin, kung mahal mo ako, alagaan mo sila. Amen?
Kung alam mong akin yan, alam mong tupa ko yan, alagaan mo. Huwag mong hayaan na si pastor lang mag-aalaga dyan. Tulungan mo si pastor na alagaan ang mga tupa ko. Pwede nating gawin yon, mga kapatid. Basta't alam natin na ito'y pangangalaga, yung mga pwede nating gawin. Gawin po natin for Jesus. Amen? Sabi po sa Mateo 22, verses 37 to 39, nandyan yata sa screen po natin. Malayo na yata yung screen natin. Sige, yan. Yun. Sa Matthew 22, verses 37 to 39. Clear po na sinasabi dito, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kaya pag mahal natin si God, dapat mahal na din natin ang ating kapwa. Amen? Yes. Mga kapwa natin, yung nakakagawa ng kasalanan sa atin, kailangan natin silang patawarin. Amen? Kailangan natin silang mahalin. Ang tunay po na pagmamahal sa Diyos ay makikita po, isa pong pagpapakita ng pagmamahal po natin sa Diyos ay yung pagmamahal natin sa ating pong kapwa. Amen? Yes. Kapag turuan natin ang mga bagong mananampalataya, wine-welcome natin silang mabuti dito sa church. Pinapadama natin ang pagmamahal ni Jesus sa kanila para bang sinasabi natin, mahal ko si Jesus kaya ako ginagawa ito. Kapag dinadalaw natin ang alam nating taong nalulungkot dahil may problema siya, iyon ay pagsasabi ng mahal ko si Jesus kaya ito ay gagawin ko sa aking kapwa. Kapag ipinapanalangin natin ang isang taong nangangailangan, para bang sinasabi natin, ginagawa ko ito, pinagpipray ko siya dahil mahal ko si Jesus. Kapag nagbubukas tayo ng ating mga tahanan para sa gawain natin, para sa Panginoon o yung mga life groups natin, iyon ay isang pagpapakita na mahal ko kasi si Jesus kaya ko ginagawa ito. Pag sinabi sa mga bahay ninyo, sa bahay ninyo ang prayer meeting sa Martes, sana'y huwag niyong sasabihin, pass muna. Lampasan nyo. Pass over muna, pass over. Lampasan niyong bahay ko. Sana po hindi ganon. Kung ang problema ninyo ay pagpapamerienda, huwag niyong problemahin. Hindi po tayo nag-a-assign ng gawain sa bahay ninyo para mapagmerienda ninyo yung mga magdadasal sa bahay ninyo. Hindi ito padasal. Nakagaya ng nakagawian natin. Oh, pupunta yung mga magdadasal dito, magpansit ka, puto. Huwag po, mga kapatid. Huwag sanang maging dahilan yung hindi kayo makapagpamerienda na tatanggihan ninyo ang gawain ng Panginoon sa mga bahay nyo. Hindi kung nahihiya kayo, hindi magsabi, Sister Josie, paano yan? Wala akong mapamerienda. Sabihin ni Sister Josie sa finance natin. Oh, yung mga ano daw, paano yan, Pastor? Wala daw pinapalampasan yung bahay nila kasi wala daw pamerienda. Finance, nung ginagawa nyo. O kaya, minsan may nagboboluntaryo. Sige, ako na ang bahala sa tinapay. Sige, may kape kami doon. Baunin natin. Magsabi kayo. Huwag nyo lang sabihin, pass. Tor. Para pag sinasabi ninyong, pass yung blessing sa amin. Huwag nyo muna kaming i-bless. Sa iba muna yung i-bless nyo. Alam niyo mga kapatid, pag mga walang-wala tayo, doon kayo magtawag ng prayer meeting sa bahay niyo. Amen? Kasi blessing yon. Gawain ng Panginoon, tanggihan mo. Huwag, mga kapatid.
Huwag niyong tanggihan. Kasi yung ginagawa natin sa prayer meeting, hanggat maaari sana susuyurin natin ulit. Di ba? Mula Manaol, paganyan na naman tayo hanggang Malasin, hanggang Imbalbalatong, hanggang Kablong, hanggang kung nasa ng mga kapatiran natin. Sana po, mga kapatid, wala nang tatanggi. Pag ang schedule ng prayer meeting ay sa bahay ninyo. Amen ba yon? Yes, amen. Saan namin yun mula ngayon pag inassign bahay ninyo, maliban lang kung very reasonable, between life and death yung reason, ay sabihin ninyo siguro, wag. Pero kung pamerienda lang, pakape, papansit ang problema ninyo, wag kayong magpapalampas ng bahay ninyo. Mga bata siguro naguhulag. Ay, asan yung mga Sunday school natin? Pakita yung mga bata doon, naguhulag ng ano. So, clear na ba sa atin yon, mga kapatid? Bawal tumanggi sa prayer meeting sa mga bahay natin. No? Kung ang dahilan ay pamerienda lang. Hello? Amen. Yes. At ganun din ang mga dumadalaw sa prayer meeting. Pag hindi nagpamerienda, anto yaman, agmalaba man lang kinay. Ang kapula ba may impaway ito man. Ang gano kayo makamata. Sana. So, mga kapatid, huwag, no? So, pumunta tayo doon to bless yung bahay nila, to bless yung mga kapatiran po natin na nakatira sa lugar po na yon. Amen? Madalas pong nag-assign, of course, yung mga prayer committee natin, Sister Josie, o kaya ayan, sila Sister Grace, ganyan. Kaya sana po, pag may message kayo, ang susunod na prayer meeting sa bahay nyo na sister, brother. Sige, thank you. Welcome, bukas ang bahay namin. Please come. Sana po ay ganon. Magsabi lang kayo kung gusto nyo magpamerenda at wala talaga, please, pakisabi nyo po. No? Pakisabi. Maging totoo lang po tayo, mga kapatid. Yes. Naiintindihan naman natin ang kalagayan ng buhay ng bawat isa po sa atin. Kung anong meron dyan, yun. Ang pagsaluhan natin. O kahit wala man, okay lang mga kapatid. No? Huwag tumanggi. So yun kapag bukas, binubuksan natin ang bahay natin, parang sinasabi natin, welcome ka Jesus. Mahal kita kaya welcome ka dito. No? Kapag binabahagi natin ang mabuting balita tungkol kay Kristo, yan ay pagsasabi, ginagawa ko ito because I love Jesus. Kapag matyaga tayong nagdi-disciple sa mga bagong mananampalataya, pagsasabi natin yan ng mahal kita Jesus, kaya ko ginagawa ito. Amen? Pero si Jesus sabi niya, pakainin mo ang aking mga tupa. Kaya mga kapatid, isipin natin na kung tayo ang tinatanong ni Jesus sa mga bagay na ito, mahal mo ba ako? Sana po magiging kagaya natin sinasabi ni Peter, yes Lord, I love you. Hindi naman tinanong ni Jesus tungkol sa, Peter, successful ka ba? Peter, mataas na ba ang posisyon mo sa trabaho mo? Peter, malaki na ba yung ministry mo? Peter, gaano na karami yung nagagawa mo sa church? Kundi ang tanong lang po ni Jesus, Peter, mahal mo ba ako? Para makapagpatuloy tayo sa gawain, Peter, gusto kong ma-assure sa iyo kung mahal mo pa ako. Marahil po, 3 beses niya itong tinanong dahil minsan po,
Maaring tinatanong din tayo ni Lord, bakit ilang ulit ko na itong narinig na message? Ano kaya ang gustong sabihin sa akin ni Lord? Ako po'y naniniwalang gustong ma-assure ni Lord sa bawat isa sa atin kung mahal ba natin siya sa pamamagitan ng ating mga pagkilos at mga gawa po natin. Maaari, because of our busyness, alam natin yung word ni Lord, pero nakakalimutan natin yung masunod, yung word niya na yun. Mari tayong maging abala sa ministry, maaring yung mga ginagawa natin ay para kay Jesus, pero maaari na yung heart natin malayo na kay Jesus. Marami tayong mga ginagawa, loob, labas ng bahay, school, work, pero less na yung time natin na mag-pray. Mari tayong maglingkod kay Jesus, ngunit possible din na mawawala na yung first love natin kay Jesus. Kaya isa po sa dinamdam ng Panginoon ng isang church na nakasulat sa Revelation na sabi niya, hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Kaya bilang challenge po sa bawat isa sa atin mga kapatid, isipin natin ngayon na nakatayo si Jesus sa ating pong harapan at tinitingnan niya tayo. Hindi upang hatulan, kundi tanungin. Mga anak, sa Fountain of Life Fellowship, mahal niyo ba ako? Anong sasagot mo? Madali lang sabihin, Opo, Lord, I love you. Pagkatapos, maaring sasabihin ni Jesus sa atin, sige mga anak, kung mahal niyo ako, gawin ninyo ang pinagagawa ko sa inyo. Magpatawad ka, sumunod ka, manalangin ka, maglingkod ka, mag-disciple ka, mag-share ka ng aking mga salita, mahalin mo ang iyong pamilya, mahalin mo ang iyong mga kapatid, alagaan mo ang mga ipinagkatiwala sa iyo. Maging tapat ka sa akin. Dahil ang hinihingi po ni Jesus, hindi lamang po emosyonal na sagot, ang hinihingi po niya ay buhay na nagpapakita ng pag-ibig natin sa Kanya. Pakita natin sa pamagitan ng ating mga gawa. Huwag lang nating iparinig, ipakita natin. Jesus, I love you, kaya ako mag-share ng Word of God. Jesus, I love you, kaya ako magdi-disciple. Jesus, I love you, kaya mag-i-invite ako ng mga tao na a-attend sa church. 3 beses itinanggi ni Pedro si Jesus, 3 beses din siyang tinanong ng, mahal mo ba ako? Kung ilang beses tayong nag-disobey kay God sa buong buhay natin, maaaring yun din kung ilang beses din tatanungin tayo ni Lord, mahal mo ba ako? Bilangin natin. O kung mabibilang pa natin, ilang beses ko na bang hindi sinunod si Jesus? At ilang beses din kaya akong tatanungin ni Jesus kung mahal ko ba siya? Kaya, tingnan po natin ang eksena doon sa nabasa po nating verse. Katatapos nilang kumain. Pagkatapos doon nagtanong si Jesus. Alam niyo po, nagtanong si Jesus doon kay Peter, hindi para ipahiya si Peter sa harapan ng mga alagad. Gusto lang pong ma-assure ni Jesus sa harapan ng mga alagad niya, 11 disciples, dahil patay na si Judas noon, na ma-assure ni Jesus at marinig ng mga alagad kung mahal ba ni Pedro si Jesus. At kung tayo ay tinatanong ngayon ni Jesus, kung mahal ba natin siya, Lord, maganda kung masabi natin, kagaya ng sabi ni Peter, Lord, alam mong mahal ko kayo. Kaya ito, nung sumagot si Peter, merong kaagad ipinapagawa ang Panginoon sa kanya. Alagaan mo ang aking mga batang tupa, pakainin mo sila, pakainin mo sila. Ngayong araw po, kung mahal po natin si Jesus, ipakita po natin
Ito po ang challenge sa atin. Paano ko ipapakita na mahal ko si Jesus sa pamamagitan ng aking mga gawa? Sa mga kasama nyo sa work, mga kasama nyo sa family, paano nyo maipapakita na mahal ninyo si Jesus? Kaya kung mahal po natin si Jesus, magbalik loob tayo sa Kanya. Kung sa tingin natin parang napalayo tayo, naging busy tayo, marami tayong pinagkakaabalahan ngayon, kakaunti na yung time natin kay God, balik kay Jesus. Kung mahal natin si Jesus, sumunod tayo sa Kanya. Kung mahal natin si Jesus, mahalin mo ang mga tao, ang kapwa. Kung mahal natin si Jesus, mag-disciple tayo. Kung mahal natin si Jesus, abutin natin ang mga nawawala. Dahil darating po ang araw, mga kapatid. Tandaan po ninyo ito. Mawawala yung mga posisyon natin sa mga trabaho someday. Mawawala yung mga titles natin. Mga pera natin, mawawala ang mga yan. Mawawala yung mga achievements, mga parangal na nakamtan po natin. Mawawala itong mga trophies, medals, mga certificates, mga plaque of appreciation. Darating ang araw, nasa basurahan na ang mga yan. Dahil wala na siyang halaga. Mawawala ang mga bagay na pinagmamalaki natin ngayon. Ngunit may isang tanong na mananatili. Talaga bang mahal natin si Jesus? Kaya huwag lang nating sabihin, mga kapatid, na I love you, Jesus. Isa pamuhay natin ito. Sana tayo po ay magpapatawad dahil mahal natin si Jesus. Sana tayo po ay susunod sa Kanya dahil mahal natin si Jesus. Sana po tayo maglilingkod sa Kanya dahil mahal natin si Jesus. Sana po tayo ay magdi-disciple dahil mahal natin si Jesus. Sana po mangangaral tayo ng Word of God dahil mahal natin si Jesus. Sana po magpapatuloy tayo kahit nahihirapan tayo sa ating mga ginagawa para kay Lord dahil mahal natin si Jesus. At kapag tinanong sana tayo ni Jesus, ulitin ko po, kagaya sana ng sagot ni Peter, opo, mahal ko kayo, Panginoon. At nalalaman mo ang lahat ng bagay, nalalaman mong iniibig kita, Lord. At nawa po ay hindi lamang sa salita naririnig ni Jesus mula po sa ating mga labi, kundi makita niya ang ating pagmamahal sa ating pamumuhay. Yung last na na slide. Sige, lahat then sasabihin po nating sabay-sabay. Pwede po bang basahin po nating sabay-sabay ito? 1, 2, 3, go. Jesus, I love you. Kaya susunod ako sa iyo, maglilingkod ako sa iyo, mamahalin ko ang iyong mga tao, gagawa ako ng mga alagad nyo, at iaabot ko ang iyong mabuting balita sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo. Tulungan sana tayo ng Panginoon na magawa ang mga bagay na ito bilang pagpapakita sa Diyos na mahal natin siya. Yumuko tayong lahat and let's pray. Lord Jesus, kilala niyo kami noon pa hanggang ngayon at maging sa mga darating na panahon. Alam niyo na po ang mga mangyayari. At Lord, nakita po namin na kahit alam ninyo na mahal kayo ni Peter, ay tinanong pa rin nyo siya ng paulit-ulit. Meron po kaming kasabihan, one word is enough for a wise man. Minsan, Lord, ayaw namin ng paulit-ulit. Pero Lord, paulit-ulit ninyong tinanong si Peter. Kung siya ba ay nagmamahal sa iyo. Kung mahal ka ba niya.
At napatunayan, Panginoon, ang pagmamahal ni Peter sa iyo dahil after yung ascension ninyo nung kayo ay umakyat sa langit, itong Pedrong ito ay naging effective sa pangangaral ng iyong mga salita. Maging sa kanyang anino, gumagaling ang mga may sakit. Dahil pinuspos po ninyo siya ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Isinapamuhay niya ang pagmamahal niya sa inyo, hindi sa pamamagitan ng bibig, kundi sa pamamagitan ng mga kilos at magawa niya. Kaya Lord, marami man din po kaming mga failures in the past. Thank you dahil hindi pa kayo tapos sa amin. Nakagaya po ni Peter, kahit may mga failures siya, magaling siyang magsalita, pero may mga sinasabi siyang hindi niya nagawa. Pero pinuntahan niyo pa rin siya, kinausap niyo pa rin siya, at nirestore po ninyo siya na makapagbalik loob po sa inyo. Lord, ganun din po kami. Marami man po kaming mga pagkukulang sa mga nakaraan. Lord, huwag niyo sana kaming titigilan. Sana po, Lord, pansinin niyo pa rin po kami. Bigyan niyo pa rin po kami ng pagkakataon na magawa ang mga pinagagawa po ninyo sa amin. May mga times man, Lord, sinabi ninyo magpatawad kami pero hindi kami nagpatawad agad. Forgive us. May mga times man na sinabi ninyo humayo kami pero hindi kami humayo agad. Lord, give us time. Pagtiyagaan niyo po sana kami, Panginoon. Huwag niyo sana kaming titigilan. Huwag niyo sana kaming susukuan, Lord. Give us more time and chances, Lord, para maipakita namin ang aming pagmamahal sa inyo sa pamagitan po ng aming pong mga gawa. Lord, ang dami-dami pong mga oras na naaagaw ng paggamit po namin ng mga gadgets namin. Na once na nagbabrowse kami, nabuksan po namin mga gadgets namin, Lord, hindi na namin alam kung ilang mga minutes, hours, ang mga nagugugol namin sa paggamit, paghawak ng mga ito. But to obey your word, para maipakita namin ang pagmamahal namin sa inyo, Lord. May mga iba sa amin, wala man lang nasiran this week, Lord. May mga iba sa amin, wala man lang natulungan, wala man lang na-encourage. Mga iba, hindi man lang nakadalo sa gawain. Hindi man lang nakapagbigay, hindi man lang nakatulong. God, forgive us for our shortcomings. At Lord, i-remind niyo po sa amin yung message this day for the whole week na Lord, kung mahal namin kayo ay gagawin namin ang mga ipinag-uutos niyo sa amin. Kaya Lord, dalahin ko po na i-bless niyo ang bawat isa sa amin sa congregation na ito. Gamitin po ninyo kami. Na Lord, for this week, dalangin po namin na sa bawat mga salitang mamumutawi sa bibig namin, ang mga salitang lalabas dito ay maging kapakipakinabang sa aming pong mga tagapakinig. Even yung mga facial expressions po namin, mga actions namin, makita ka nawa sa buhay namin, O God. Maraming salamat po. I-bless niyo po kami sa mga hahayo. Pagpalaan niyo po at maging productive ang mga paghayo sa mga magdi-disciple this week, sa mga bibisita para ipadama ang iyong pong pagmamahal.
Pagpalain niyo po, samahan at ingatan at magkaroon ng bunga ang paghayo ng bawat isa po sa amin. Lord, thank you. Dalangin po namin, Lord, ang lahat po ng ito sa iyo pong pangalan, Panginoong Jesus. Amen.